Good morning guys! Nandito na kami ni Alex sa bahay. Galing kami ng simbahan kanina. Usually, pag weekdays, 30 minutes lang yung mass. So, ayun, mabilis siya natapos. Yun nga lang, ang ingay ni Alex. Like ngayon, nag-vocal steaming siya. Ganyan siya kaingay actually. Doon sa simbahan. Pero hindi naman tuloy-tuloy yung pag-vocal steaming niya. So, ayun, medyo quiet kasi yung simbahan. Pagka ganyang weekdays, walang masyadong choir, walang masyadong maingay kasi konti lang din yung mga tao. So, rinig siya. So, yung friend ko kahapon, nagpunta dito. Yung friend kong buntis na nagpunta dito kahapon, nagdala siya na ito. Sabi niya, dalawa daw yung niluto niya at isa lang daw yung kaya niyang ubusin, pati yung anak niya. So yan, binigay niya sa akin. Yan, nagpa-practice daw siya ng mga dishes. So yan, delivered. Thank you so much. Uso pa rin ba ang bubble wrap dyan sa atin? Kasi ito, meron akong package. Maliit lang actually yung product, yung item. So, ganito. Hindi na uso dito yung bubble wrap. Ginagawa nila, ito, pang-papel. So, yan. Ito yung nalagay nila. Hindi na bubble wrap. Ganyan. At yung item ko, ito lang. Hindi nga fragile eh. Hindi naman kailangan i-bubble wrap. Pwede na nga itong yung isuot dun sa letterbox kung sakaling naka-envelope lang. Pero, nilagay pa nila sa box. Anyway, i-recycle ko to. At dito naman, yung recycling bin namin is color blue sa paper. Na-impress ako ni Alex today. Galing kami ng Aldi. And, ayun, namili kami doon. So, lumabas kami, walang pram dahil umuulan. Eh medyo hassle kasi pag umuulan, tapos may pram, tapos may hood pa, tapos may rain cover pa. So, sabi ko, try ko kayang maglakad kami. Eh, usually kasi yung ugali ni Alex, pag nasa labas, bigla na lang siyang tumatakbo, ganyan. So, nilagyan ko siya ng leash. May tali siya. And, yun na ang ginagawa niya, tumatakbo. Although, hindi naman siya today talaga nakikipaghilaan ng sobra-sobra. Kumbaga, hinihila niya ako dun sa direction niya. Pero, hindi naman kami umabot sa point na nag-meltdown siya. So, good job sa kanya. And, napapansin niyo yung background noise ko si Alex. Yun, nagvo-vocal steaming pa din siya. And then, first time namin na yung pumunta ng shop ng madami akong pinamili. Actually, madami ito kasi isang basket to eh. And, may part doon na sabi ko sa kanya, lagay mo yung basket, yung item sa bag. So, nilagay niya, pero not the whole time. And then, ayun, sinihila ko siya sa direction ko. Tapos, sumusunod naman na din. Although, yun nga, medyo lumiliko pa rin siya sa ibang direction. Pero, in the end, ayun, nabili namin lahat ng kailangan namin bilhin. Nabili ako ng 2 brioche. Kasi favorite na talaga ito yung, brioche. Ay, hindi pala 2 kasi may isa pala croissant. And then, siya pumili nito, strawberries. Tapos, pagtingin ko yung isa molded na. Molded. Pumili ako ng chia seeds, 2. Bira lang kasi may chia seeds sa Aldi. Tapos, mura kasi siya doon. Kaya, pag meron siyang stock sa Aldi, doon ako bumibili. Yan, grapes. Puff pastry. So, ito, nung pinunch ko na yan sa, sa self-service counter, sabi ko sa kanya, ilagay niya lahat sa bag ulit. So, tumulong naman siya sa akin, nilagay niya sa bag. Tatapon lang niya nga lang sa bag. Pero, at least, tumulong siya. So, good job kay Alex. Dahil first time yun. And then, paglabas namin ng Aldi,
binabasa niya lahat. Lahat ng mga makita niyang sulat, binabasa niya. Nag-enjoy naman siya, mukha naman. So, yan, ito yung mga pinamili namin, mga prutas. 30% off to. Yun, so total ng pinamili ko 1955. So, last time sinabi ko, yung mango mahal. Kasi 119 pala siya. Tapos 99 pence na lang nakasulat dito. Ayan. Magkano ba sa Pilipinas? Actually, nakabili ako last time sa Bohol. Hindi ko nagkakamali, 75 pesos, 1 kilo. 1 kilo na yun. Ayan. Hopefully, yellow to kasi last time yung nabili ko. Hindi kasi siya malambot. Ito malambot-lambot na siya. Puti yun. Puti yung pag-slice kong ganun, puti, hilaw na hilaw. Kasi matigas. Pero ngayon ito malambot-lambot na, so hopefully hinog na to. Ngayon ay mag-grate ako ng carrots. Ito, ginagawa ko to para sa food niya. So, si Alex ko, yung normal na or common na kinakain niya is puff pastry. Tapos nilalagyan ko siya ng anything, inside. So, gagawa ako ngayon ng pizza type na pastry. Pero syempre, kailangan kong lagyan yun ng mga gulay. So, si Alex, ayaw niya ng mga malalaking hiwa. Kaya, ayan, liliitan natin. So, do-document ko lang. Bibidyoan ko lang kasi hopefully, someday, hindi na kami gagawa nito dahil kakain na si Alex ng regular food na katulad ng kinakain natin. Hopefully, dumating na yung araw na yon. Tapos, I will just look back at this video na, ito, gumagawa pa ako ng pagkain niya na, alam mo yon, na mahirap gawin dahil, pero kailangan pa namin gumawa ng ganito pag lalabas kami, nadadala kami ng food. Medyo mahirap pagka pupunta ka ng abroad or maski simpleng labas lang. Kasi kailangan magbaon ng food. Tapos, ito yung parang ganito yung finished product niya. So, kinakain lang po ni Alex sa labas. Mga french fries, yan, potato wedge. So, potato pa din. Tapos, mga snacks. Mahilig siya sa mga junk food. Pero hindi lahat kinakain niya. So, mahilig siya sa chocolate, mahilig siya sa rice cake, sa prawn cracker, yung mga ganun. Yun ang hilig niya. Tapos, mga cheese balls, ganyan. Mahilig siya sa ganyan. So, sa junk food na walang nutrients, yan kakainin niya. Tapos, kakainin niya mga prutas. Pero nahiligan niya yung mga berries, grapes, oranges. Yan. So, bumili ako ng strawberry. Yan, napapakain ko sa kanya mamaya. So, ito naman yung kanyang spinach. Ayan. Frozen to, tapos bin-lunch ko lang. Tapos, ayan, pinag-gupit-gupit ko. Ngayon, ihahalo ko na siya. And then, i-prepare ko na yung kanyang pastry. Gagawa ko ng pizza. Yan. Ito yung puff pastry niya na ni-roll out ko lang. Usually, ito, minimix ko to together with the minced meat. So, meron tayo itong minced turkey. At, minimix ko na siya. Lahat-lahat, halo-halo na. Tapos, meron din tayo ditong salmon. So, ang plano ko is gagawa ko ng pizza type.
Ganyan. So, dalawa. Ayan, ganyan. Tapos, ito yung tomato puree. Paubos na, kaya meron akong bagong binili. Ganyan lang siya, parang ano lang din, pizza style. Tapos, yung toppings is yung veggies natin, tsaka etong meat. Ayan. Ganyan. So, kanina kasi, hindi kinain ni Alex tong ganito, yung balls. Yung ginagawa ko kasi dati, is ganun din, balls din, yung ganito din siya. And then, lalagyan ko ng meat and vegetables. Tapos, i-roll ko lang, para hindi niya kita. Ayaw niya eh. Hindi, parang wala siya sa mood. Kaya, gagawa ako ngayon ng pizza. Ayan. Yan. And then, hindi ko siya minix. Lagay lang natin yan. Ganyan. Ayan. Yan lang. Ikalat natin. Para pati yung dulo meron. Diba? Ayan. Tapos, this time, itong fish, salmon. So, malalaki siya. Okay. Like I said, hindi ito yung usual na ginagawa ko. Pero halos same lang naman din. Kasi minimix ko talaga siya. Ito, kasama nung minced meat. Tapos, first time kong gagawa nitong merong fish. Kasi dati si Ate Marisa yung gumagawa. So, I'm not sure kung paano niya ginagawa yun. Minimix din niya. Ayan. So, hopefully magustuhan ni Alex. Kasi sayang naman kung hindi. Ako lang kakain. Yung effort ko, diba? Ayan. Tapos, on top of that, nilalagyan ko ng cheddar cheese. Ito. Ginrate ko din. So, lahat grated. Ayan. Ganyan. Lulutuin ko to ngayon kasi hindi niya kinain yung pastry niya kanina na balls. So hopefully type niya itong magpizza this dinner. Yan, ganyan lang siya. Tapon. Okay. Actually, masaya ako. Gusto ko yung ganitong food. So, yan yung first, and then gawa tayo ng second. Ilalagay ko lang to, isa-separate ko lang to. So, ngayon naman, same din. Pero, minced turkey naman ang ilalagay natin. Mas mahirap yung balls, kasi, hahatiin mo yun eh, into squares, small squares, tapos, para mo siyang gagawing siomai. So, i-close mo siya. Lalagyan mo dun yung palaman, tapos sabay mo i-close. Matrabaho. Anyway, matrabaho naman talaga pag luluto, di ba? Pero, mas matrabaho to kasi, kanya, separate kami ng food. Kumbaga, ito yung food ni Alex, tapos iba yung food ko, iba yung food ni Steve. Kaya, medyo matrabaho siya. Okay lang sana kung pare-parehas kami ng food. Eh, hindi. Yung asawa ko, hindi naman mahirap lutuan.
Kasi, yung mga healthy food, yung mga gusto niya. Gusto niya ng mga omelette, ganyan. Kaso, ang omelette niya, merong, onions. Ayoko ng onions. So, hindi ako kumakain nun. Tsaka mahilig siya sa mga spicy food. Kaya ayoko ng spicy food. Kaya talagang magkaiba kami ng food eh. Pag nagluluto siya, spicy. Ayan. Kaya kaming tatlo, iba-iba ng pagkain. Okay. And then, kukuha tayo ng minced turkey. Ayan. Medyo mabagal ako. Ito yung favorite kong part. Maglalagay ng cheese. Diba? Madami ba? Gusto ko covered lahat ng cheese. Kasi walang lasa, 'di ba? Walang mga seasoning. Kaya ito na lang yung kanyang pampalasa. Cheese. Ayan. So, meron na tayong 2 batches. And then gagawa ko ng pinwheels. Yung pinwheels natin ganun din. Ang gusto ko lang naman kasi dito, kaya iba-iba siyang itsura. Pero same lang na ingredients. Kasi para hindi lang pare-parehas yung kinakain ni Alex ng, alam mo yun, yung itsura niya. Kasi, masyado siyang pihikan. So, parang may problema siya sa sensory issues. So, kung ano yung itsura nung kinakain niya, paulit-ulit lang, di ba? So, eto, at least nag-iiba yung itsura, pero same lang din actually ng mga ingredients. At least, medyo nagkakaroon ng variety din yung kanyang nakikita. Alam mo yun? So, this time, pinwheel siya. Parang alam yung cinnamon. Ganon. Ayan. Same. Nilagyan ko din ng tomato puree. Actually, masarap yung tomato puree. So, lagyan ulit natin ng veggies. Usually, carrots talaga yung veggies na nilalagay namin. Tapos, minsan, instead of spinach, lalagyan ko siya ng broccoli. Ganyan. Sa leafy vegetables, spinach lang eh. Pwede ko naman siyang bigyan ng cabbage. Ayan. So, ayun, kahit ano naman po pwedeng ilagay dito. Kasi once na nandyan na yan, hindi na siya magiging pihikan. Kumbaga, kakainin na niya. Pag nakita niya pizza, okay, sige, kakainin ko to. Pero yun nga, hindi lagi niya kinakain. Kunwari, ngayon, type niya pizza. Mamaya, ang type niya yung balls. Ganun siya. Ayan, ipa-flat ko lang din to kasi ayan. I-roll natin to eh. Medyo, feeling ko medyo madami siguro. Ganyan na lang. Kasi i-roll naman natin siya. Yan. So, medyo flat lang. Yan. Ito yung, yan, ganito na.
Roll natin. Parang sushi. Ganyan. Actually, hinati ko ngayon sa tatlo kasi last time, ayaw niya dahil parang makapal. Ang hirap kasi i-flat talaga siya ng ano. Parang dapat walang gap. Eh syempre, pag niluluto na, 'di ba? Ano to, pastry. So, umaasa siya. Yan. Tapos, hahatiin ko lang din yan. Okay. So, 1 down and 2 more. So, ito naman, nilagay ko yung ground turkey or minced turkey. Nakalimutan ko nang lagyan ng cheese yung kanina. So, ngayon, lagyan ko ng cheese. Tapos, yung ginawa ko, dito lang sa pinaka bottom part lang. Parang sushi talaga, no? Ganun. Ngayon lang, tinry ko lang kung anong mangyayari. Ayan. Diba sa sushi, yung bottom o yung gitna, yung lalagyan. Bottom to gitna. Ayan, para at least mas close siya. Oh, ayan. Mas mataba yung isa. Okay, so gagawin ko siguro the same dito sa pangatlo. At nag-open na ako ng bagong tomato puree. Ayan. Teka, check ko lang yung niluluto kong pizza. Okay. Binaliktad ko lang. Kasi yung ilalim, binaliktad ko yung pizza kasi yung ilalim niya, may kaliskis pa to yung ilalim niya hindi pa ganun kaluto. O di ba binabaliktad yung pizza? Nasa air fryer ko kasi siya niluluto. Kulang. Lagyan natin dito. Ayan. And this time, yung salmon ulit. Okay. Konti na lang yung natitira sa aking mixture ng veggies. So, yung dulong part na lang din. Lagyan natin. Yan. At, like sushi, ikakat ko din siya. Yan. And, lagyan natin ito. So, hopefully, pagka, lumaki na si Alex, laki-laki na ng konti, itatry natin yung sushi. Paano kumain talaga? Kasi, si Alex, pag nakita niya, hindi niya itatry. Pag nakita niyang itsura, okay sana kung tinatry. Tatry lang, tapos pag hindi niya talaga gusto yung lasa, o di, okay, fine. Naintindihan ko na yung lasa yung may diferensya. Pero, yung kanya, pagkakita niya pa lang, ayaw niya. So, yung mga autistic, kadalasan, meron silang, parang common denominator. Ang kinakain nila, mga beige colors. So, pag beige, okay sila. Tulad nito, beige to. Pag naluluto, di ba? Like ito yung bowls, beige, di ba? So, yung makain siya ng mga tinapay. Wala siyang problema sa tinapay. Toasted bread, ganyan, brioche yung kanyang favorite, croissant, yan. Kasi, brown. Ayun. Ngayon, I'm gonna get, pang slice. So, ginagawa kong pang slice, ito, bread knife. Bread knife ba to? Bread knife naman to, diba? Kasi yung naisip ko yung isa, oo, tama, bread knife. Kasi yung isang knife, yung para pag kumakain ka. Ano ba yun? Anyway, ano naman po sabi ko? So, ayan, pangit yung dulo, diba? Usually, gano'n naman, pangit yung dulo. Tsaka mas maliit, mas manipis to ngayon. So, hopefully, okay to kay Alex. Kasi,
Gusto niya yung mga isang subo lang. Nilitan ko pa nga. Tsaka pagka niluto ko kasi yan, lumalaki kasi. So, ayaw niya. Gusto niya yung isang subo lang talaga. Ayaw niya ikakat. Ayaw niya ibabite. Tapos, pag yung ganun, yung tira, mamaya naman niya ibabite, yung ganun. Gusto niya, isang buo, ilalagay niya. Kaya pag nilakihan ko, pag hindi na kasya sa bibig niya, ayaw na niya. Ganun siya. Ay, nakalimutan ko lagyan ng cheese. Ano ba yan? Yung isa lang nalagyan ko ng cheese. Ako, sana magustuhan to ni Alex. Pwede ko namang lagyan siguro ng cheese sa ibabaw. Pag nagluto ako. O, lumabas yung ano. Lumabas yung ano tawag ito, yung fish. Okay. Ito malaki na masyado. Pwede na yan. Try natin. Okay. Siguro lagyan natin ng cheese. Walang cheese kanina. Yan. Lagyan natin ng cheese. Konti lang talaga yung cheese niya. Okay. Uy, dumami na. Okay. Kamusta na yung ating pizza? Okay. So, ito yung ating pizza. Sunog yung gilid. Pero, okay lang yan. Ito yung, sauce. Yan. Okay lang yan. So, hopefully, magustuhan ni Alex. So, kinat ko na siya into squares para isang subo lang niya. So, yun na. Ang gusto niya yung isang ganun na niya. Subo. Ganun. Ayaw niya nung kinakagat, tas may naiiwan. Anyway, kaya ako sinabi sana magustuhan niya kasi although kinakain naman niya yung ito, pero by mood siya. So, may times na ayaw niya ng pizza. Ganun. Ang gusto niya yung balls. Ganun. Tapos, minsan, gagawa ko nitong pinwheels. Minsan, ayaw niya. Tapos, may days naman na gusto niya. Kaya, nakakalito. Hindi ko alam kung ano yung type niya kainin ngayon. Pero pare-parehas lang naman sila. Magkakaiba lang ng itsura. Ayan. Pero ayaw din niya nung paulit-ulit. Yun nga, kaya ko iniiba-iba yung itsura kasi ayaw din niya nang paulit-ulit. Like nung, eto, kanina ayaw na niya. So, iba-ibahin natin. Okay. Siguro yung manonood na ito, magtataka. Parang, ano ba yung pinagagawa niya? Anong klaseng pagkain ba yan? Ano pinapakain niya sa anak niya? Eh, pasensya na kung natataka kayo. Pero, ito talaga yung, nakagawian na niya eh. Nagsimula ito kasi nung may nakita ko sa book na, pizza type para sa mga bata. So, sabi ko, okay yun na kasi healthy food lahat ng mga ginagawa niya sa libro na yun, sa cookbook na yun. So, ginawa ko yun nung mga 1-year-old si Alex. Tapos, or below pa, nag-start ako ng ganun. And then, nagustuhan niya. Tapos one day, ayaw na niyang kumain ng mga usual type na kinakain niya. Like, porridge, ganun, yogurt. Dati, favorite niya yun eh. Ngayon, nung time na yun, nag-stop siyang kumain. Ayaw niyang kumain ng kahit ano. Doon na, ang kinakain lang niya is yung pizza. Wala na siyang ibang kinakain, kundi pizza lang. So, sabi ko, paano to? Kasi, paano ko siya papakainin ng anything else? Kung ito lang paulit-ulit, yun lang yung tinitake niya. Tapos, pag binibigyan ko siya ng iba, 2 months akong ganun na nagtatry ako ng iba-ibang potahe. Ayaw niya. Pizza lang talaga yung tinitake niya. Dati kumakain pa siya ng omelette, ganyan. Tapos, gagawa pa ako ng avocado, avocado toast. Makain siya before, pero, yun, simula nung time na yun, ayaw na niyang kainin. Kaya, bumubo ka. Ayaw na niyang, malaki kasi to eh, kaya bumubo ka. Yun, ayaw na niyang kainin. So, sabi ko, doon lang siya nabubuhay sa ganito. So, nagsimula yun doon. And since then,
Yun na yung kinakain niya. Lagi. Kahit anong gawin ko, yun na yun na yun. And then, sabi ko, okay, pag kumakain siya ng pizza, nung time na yun, nalalaglag yung toppings. Kasi, inaano niya, binabaliktad niyang ganun. So, may times na nalalaglag yung toppings. Kaya, nag-start yung balls. Kasi sabi ko, para yung nasa balls, hindi niya makita yung loob. Kasi minsan pag naglalagay ako ng something new to him, ayaw niya. Kasi nakikita niya, diba, sa toppings. So, ginawa kong balls para hindi niya makita yung loob. At the same time, hindi malaglag yung mga toppings. Doon nag-start. And, yun na, gumawa kami ng pancake, homemade pancake, yun din yung gusto niya, with blueberries. Ayan. So, yun lang yung mga varieties ng pagkain ni Alex. Pero thankful pa din ako kay Lord kasi merong mga bata na as in, hirap talaga silang kumain. May sensory issues din sila, big sensory issues. Kaya yung iba, nag-tube. So, nabubuhay sila sa tube. Hindi sila kumakain, hindi sila nakakainom, ganyan. Yun ang mahirap. Sobrang nakakaawa. Kasi sumali ako sa mga groups na ganun. Dahil nga si Alex, napaka-limited ng food. Tapos nakita ko yung mga challenges nila na parang thankful pa din ako dahil si Alex, maraming varieties of food pa rin na nakakain compared dun sa mga batang yun. Alex, more. Good job. So this way, nakakain na siya ng isda, ganyan, nakakain siya ng meat, ng veggies, 'di ba? Cheese. So, kahit na ganito yung itsura niya, pagkain niya, kakaiba. Hindi siya usual sa Philippines. Pero, at least, napapakain ko siya ng mga masustansyang food. Yun nga lang, up to when? Ganito ba lagi kami hanggang paglaki niya? Ilang years ba akong gagawa nito? Kakain ba siya ng food, ng regular food na kinakain natin? 'Di ba? Yun ang malaking katanungan. Pero dahil papasok na siya sa school, kasi hindi na siya nursery, ano na yan, mainstream school na, kumbaga, regular school, merong pagkain doon. Hopefully, itry niya yung mga pagkain doon sa school. Diba? Gustong-gusto niya. Gusto niya yung salmon. Sarap na, Alex. Me too. I like the salmon. Yummy! Ang pinapanood ni Alex, di ko alam kung ano ba ito. May background music kasi. Guess what? Numbers. Dahil, yan ang kanyang favorite. Numbers ang favorite niya. At tingin siya ng tingin dito sa video kasi habang nagpe-play or nagre-record, sorry. Habang nagre-record yung video, syempre, yung minutes, may timer din, di ba? Kaya, napapatingin siya. Akala niyo lang, tinitingnan niya yung camera, pero tinitingnan niya talaga dun is yung timer. Masyado siyang interested. So, masyado makalat pag kumakain si Alex nito kasi flaky eh. Flaky yung puff pastry. So, ayan, ang dami na niyang kalat. At maglilinis ako mamaya. Pagbibigyan ko si Alex na kumain dito kasi usually pag nandun siya, gusto niya may entertainment. And nahirapan ako pakainin kanina siya doon. Kumain naman siya, saglit, tapos bumaba na. So, dito na lang kasi nasa mood siya eh. Para lang mapakain ko siya. Pero, tatry ko ulit na pakainin siya mamaya sa table. Dalawa na lang. Bali, ilang piraso to? 9 pieces, 12 I think. Yung
pagkakat ko. So, ayun, malaking portion din yun. And later, after this, I'm gonna give him fruits. What do you like? Mango, Alex? Oh, strawberry, because we just bought strawberries. So, I'm gonna give you strawberries after. Madala ko kaya siya doon. Parang I'm not sure kung madadala ko siya sa my table kasi napaka-engross niya dito sa TV. Baka mag-away kami nito. So, maybe mamaya na lang try ko. Oh, lasing ko na pala. Dinner mo na ba to, Alex? Early dinner na pala ito, no? Nasa isip ko, snack eh. More. Pinatry ko lang sa kanya eh, kinain niya. Oh, kasi nasa isip ko, mamaya pa yung dinner. So, pinapatry ko lang. Eh, parang may appetite siya. So, go lang. Binigay ko na sa kanya lahat. Anyway, so ito na kanyang dinner, early dinner. Then later, I'll give him more fruits. Yay! Finish! And, look at the mess. Hindi niyo masyadong kita. Ayan o, mess. So, ngayon naman, yung fruits niya, hatiin ko ganitong slice. Kunin ko lang muna yung ayan, ito. Yan ang life ko. So, di na naman ako masyadong nakakagawa ng dapat kong gawin about dun sa kanyang plan. Anyway, okay lang. Marami pa naman akong oras. And then after this, iluluto ko naman yung isang salmon. Kasi 2 pieces yun. So, luluto ko siya and yun ang aking food. And meron pa akong, uy! Konti na lang pala yung kanin ko. Okay lang. Tipid-tipid. Okay. So, busin ko lang to and then ibibigay ko kay Alex. Do you like it? Yummy, no? Tamis. Sarap. Nagawa na kita, Alex. Nakakarindi yung ano mo, pinapanood mo. Tamis. Pakiyat ka naman, Alex. Nakakatuwang makita siyang kumakain kasi nga meron nga siyang problem sa eating, no, sa kanyang sensory meron siyang sensory issues. So, pag nakikita ko siyang kumakain, tutuwa ako. So, ngayon naman, mag-electric tayo. And, ito yung tira. Lutuin ko to. Ito yung, yung isa palang bloke ng cheese. Sasama ko dito. Ayan. Teka, meron bang nahalong carrots.
So, lagay natin dito yung isang cheese. Ganyan. Okay. Ngayon, ilalagay ko na ngayon siya sa ref. And then, ito din. And ito. Ito yung mga ginawa ko kanina. Yan. Sorry, yung mga pastries niya, nilagay ko siya sa freezer. And then, ito, nilagay ko siya sa ref, sa fridge, kasi gagawin ko to bukas. Gagawa pa ako ng panibagong batch tomorrow. Meron pa akong another puff pastry. And meron pa akong isa. So, ito yung gagawin ko bukas. And, lagay ko muna dyan yung minced meat. And, yep. Mag-clean up na tayo ng mesa. And then, lulutuin ko to. Next. 9, 9. We're counting down. Next. 8, 8. What's next? 7, 7. 6, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Binilisan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Alex is going to sleep now because it is... What time is it? What time is it? Nagre-request siya mag-countdown daw kami. Actually, nagre-request siya ng video na countdown. Pero sabi ko sa kanya, kami na lang yung mag-countdown. Yun. So, kaya kami nag-countdown from 50 to 1. And, ayan. Kinaraga ko siya. Hindi naman siya laging napapakarga. So, kinarga ko lang siya ngayon dahil wala, gusto ko lang. Okay, hindi ako nakapag-good night sa inyo kanina, guys. Ito yung aming projector. So, ay, hindi ako nakapag-end ng video. So, good night na. And, we'll end the video. Bye-bye.